At ngayon sana mga kababayan, no, isa rin po ito sa mga maimbestigahan dapat po ng ICI, itong si Lynn Macanas. Okay. So may report dito actually, so panoorin na lang siguro natin. Well, basahin muna natin kasi maganda kasi yung ano nito, buhay ni Lynn Macanas eh. No? Ito yung example nga po ng rags to riches. Yun nga lang, ang problema po kasi, yung pagiging rags to riches niya, eh nababalot po ng anomalya. Sabit po sa flood control. No? May buong report dyan maya-maya, papakita ko sa inyo. No? So sabi dito, how Lynn Macanas creep her teleserye-worthy success story. So ito, nabalita pa to nung March 12, hindi pa pumuputok yung flood control scandal. Di ba? So siya pala ay isang, OFW. O domestic helper. Born and raised in Samar, Macanas married a young age and worked as a domestic helper abroad. Oh. So I didn't come from wealth or have connection, she said. I just wanted to survive. Okay. So actually ako natutuwa po ako sa mga tao nga po na na may mga kwentong rags to riches. Parang si Diwata, di ba? Ganun, rags to riches po 'yun. Di ba? Tapos si ilang ata alam ko. Kasi meron pang meron pang isang rags to riches na nag-eme-eme diyan eh, yung mga Diskaya. Diba? Sabi ng mga Diskaya, rags to riches din naman kami. Pero ayun ang pangit eh. Rags to riches nga kayo pero sangkot naman sa anomalya. Okay. So kaya para makompleto po yung yung info na to. Akala ko sinong una, Lisa Marcos, Miss L. So ito yung video, panoorin natin to. Sige. Isa na namang bagong pangalan na ang lumutang sa lumalawak na flood control scandal. Ayon kay dating DPWH Engineer Bryce Hernandez, may isa raw alias Madam L na siyang nagdodoktor sa bidding process ng mga proyekto. Yan ang exclusive agenda report ni Hannah T. Theatrics lang ang bidding process ng flood control projects. Ayon ito kay dating DPWH Engineer Bryce Hernandez. Ayon sa kanyang salaysay sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, ginagawang teatro ang bidding para maipanalo ang napiling contractor. Kapag nakapili na raw ang kanyang dating boss at district engineer na si Henry Alcantara ng kontratistang makakakuha ng project at nakapagbigay na ito ng advanced payment, sa kanila inaayos ang bidding. May tao raw na nagsasaayos nito na kung tawagin niya ay cast director. Yan ay si Lynn Victoria Macanas, mas kilala sa kanyang circle bilang Madam L, ang CEO ng Chris Marie Builders Construction at LM Makeup and Skincare. Si Macanas daw ang namimili ng dalawang losing bidders na makikilahok sa bidding. Sa bersyon ni Hernandez, magbibigay ang napiling kontratista ng higit kumulang 6% ng project cost bilang SOP. 4% dito ay para sa Bulacan First District Engineering Office para sa umano'y pag-guarantee ng post-qualification. So yun, no? So nakikita natin mga kababayan, no, na tawag nito, na yung mga kwento nga po ng mga taong ito na sangkot sa flood control, nagko-collaborate po sila, di ba? Nakakabuka ng isang senaryo eh. Hindi po katulad ng kwento nga po na ginagawa nga po ni Gutesa na ang nagpapatibay lang po sa statement ni Gutesa, sarili niya lang din. Kasi actually ito mga kababayan, documented po itong mga binabanggit po na ito eh. At tandaan po natin mga kababayan, no, meron pong sinasabing itong si Ping Lacson na na very important witness sa November 14. Malapit na pala yun. 3 araw na lang. Makakaroon na po tayo ng hearing po dyan sa sa Blue Ribbon Committee. So, well, baka si Lynn Macanas yun. Hindi natin alam. Baka lang naman, baka lang. Baka si Lynn Macanas yun. Kasi mukhang siya po yung nagkokonekta po sa lahat. Di ba? Oh. At 2% naman ito ay para umano kay Macanas. Halimbawa, kung 100 million ang proyekto, nasa higit kumulang 2 million ang para kay Macanas. Sa kanyang pagharap sa Senado noon, sinabi na rin ni Hernandez na lahat ng projects ng kanilang... Habang nagla-live ako, nagdadatingan yung mga parcel ko.
Ito, share ko lang kung ano to, ha. Ay, ito. Share ko lang kung ano to. Dalive ako doon dadatingin yung mga parcel ko. Oo. Ito naman, galing LBC naman to. So, ito mahal to eh. Nako. Sanji. Luffy. One Piece. Wala lang, share ko lang. No. May darating pa ulit. Okay, continue natin, sige. Opisina ang hindi na nasunod sa original plan, mapabuilding man, kalsada at maging classrooms dahil may mga obligasyon daw na kailangang bayaran. Bryce, sabi mo lahat ng proyekto ninyo substandard? Opo, Your Honor, kasi lahat po ito may obligasyon na kailangan itago. Lahat, as in hindi lang flood control? Opo, Your Honor. Hindi po namimit ko ano po yung eksaktong nasa plano, Your Honor. So may plano ang DPWH, merong budget yan, pero dahil yung budget pinaghati-hatian ninyo, sa dulo, walang project na maayos na dumaan sa inyo. Wala po. Yan ang testimony mo ngayon. Pokemon na lang mataas ang value. Hindi kasi ako nanonood ng Pokemon eh. Doon nanonood ako. Pinapanood ko si One Piece. Ito, lupit to. Oh, SR, ano yan? Hindi, ano to? SR ba yan? Matawag dito. Opo, Your Honor. Sa opisina po namin, Your Honor. Kasama rin si Macanas sa listahan ng Department of Justice ng mga individual na posibleng makasuhan kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects. Sa mga nakaraang panayam at social media posts, kilala si Macanas bilang negosyante sa construction. Actually, itong din Macanas ng mga kababayan, naging ano to eh, naging pangalan nito. Naging sponsor pa to ng Pinoy Big Brother eh. Oo, naging sponsor pa to ng Pinoy Big Brother, itong si Lynn Macanas. So big time talaga ito, mga kababayan. So ngayon, syempre, ano ba masasabi ng ABS-CBN dito? Na tumanggap po ng pera galing sa flood control para sponsoran yung Pinoy Big Brother? Food business at beauty industry. Mahilig din siya sa tough-looking modified vehicles. At ayon sa isa niyang magazine interview, galing siya sa humble beginnings na natuto sa marketing aspects ng construction industry. Beginnings talaga. Nakipag-joint venture din siya noong March 2025 sa Vega Cosmetics, Thailand. Naging sponsor din umano ang Chris Marie Builders ni Macanas ng 2 million pesos sa isang Pinoy Big Brother season. Naiuugnay din si Macanas sa Hard Hat Resto sa Quezon City na anilay boss si Madam L at nag-provide ng pagkain sa nasabing programa. Ang hirap kasi pag Madam L, no? Parang Lisa Marcos kasi. Mamaya kasi pakananan naman ng mga DDS to. Pero ngayon malinaw Lynn Macanas yan Lynn Macanas. Sinusubukan naming makakuha ng reaksyon mula sa ABS-CBN tungkol dito. Sinisikap din namin makakuha ng pahigi Macanas, pero hindi pa namin... Wala ganyan pa itsura nito, no? Bakit ganyan mga itsura ng mga ng mga sangkot sa flood control? No, isang mukha, parang kamukha ni Michael B. Ito kamukha na naman ni Michael B to. Di ba? Pwedeng gayahin ni Michael B yung mukha nito, Pati isang mukha nito. Ganun ba yun? Pag babae ka, pagsangkot ka sa flood control, nagiging kamukha ka nito. Maabot ang kanyang linya at deactivated din ang kanyang mga social media account. Bukas ang BNC sa kanilang Botox. panig at paglilinaw. Para sa agenda. Tapos na. So ngayon, mga kababayan, kasi ako po kasi hindi po ako naniniwala na sila lang ito, 'di ba? Ayan actually ako meron pa rin po akong faith na merong makakasuhan dito. At syempre pag may nakasuhan, may makukulong. Kasi itong kasong kasong ifa-file nga po dito sa mga taong ito, non-bailable case ng mga to. So habang naka-file yung kaso, nakakulong po sila. Parang nangyari kay Bong Revilla at saka kay Jingo Estrada dati. Oo, ganon. Oo. So pero ang point natin dito, kung ang makakasuhan lang naman pala sila lang, medyo hindi ata fair. Kasi tandaan natin mga kababayan, hindi po mabubuo ang conspiracy kung walang proponent.
So, sino ba yung proponent? Ang proponent, mga kababayan, yung mga gumawa po ng batas para ipasok po yung budget sa GIA. So, ito nga po yung mga congressman at saka mga senador. So, actually, meron namang nababanggit na kakasuhan, 3 congressman at 2 senador. Pero, syempre, ako, hindi naman ako sa nababagalan eh. Pero sana, pakibilisan lang ng konti. Kasi, kapag may napakulong na pong kahit isa lang dito na senador, mananahimik na po yung mga hype ng mga DDS na yan. Well, kung hindi sila mananahimik, mapapahiya na sila dito. Kasi ito yung sinasabi ng mga DDS eh, bakit wala daw napapakulong? Siyempre, ang sagot natin dito, due process ang tawag dito. Pero sana bago matapos yung taon po na to, mayroon nang mapakulong. Mayroon nang makasuhan. Pag may nakasuhan, may makukulong. Di ba? Tama naman. So, yun na. So, kayo po, no, masabi nyo nga po dito, no, sa bagong pangalan na lumabas na naman ito, eh. Na, actually, no, kung sasabihin natin, na least guilty, pwedeng siya. Kasi, ang liit lang nang nakukuha niyang pera, eh. Ang maliit na porsyento lang, well, madami nga lang. Pero, hindi po kasi katulad po, no, ng mga diskaya, hindi po pwede sabing less guilty sila. Kasi nga, contractor sila, eh. At least ito, no? At ito nagmi-middleman lang. Well, tinan natin. Baka siguro ito yung ito yung VIP na sinasabi ni Ping Lacson. Di ba? Tama. O nga, ito nga yun eh, no? Tinan nyo to. Ito may point to eh. Tama, wag sana matulad sa Napoles case. Di ba, napanood nga po ni Napoles, di ba, galit na galit tayo nun. Di ba? Halos isumpa po natin yung mga politiko po na yan nasangkot sa flood control, nasangkot po sa peking NGO ni Napoles. Pero problema sa ating mga Pilipino, ang bilis natin makalimot. Binoto ulit natin si Jingo Estrada. Binoto ulit natin si Bong Revilla. So may problema din dito mga kababayan, tayo rin. Tayo rin may problema dito eh. Di ba, sangkot na pala dati sa ano? Well, sabihin naman natin na hindi sila guilty, pero kayo ba, naniniwala ba kayo na hindi sila guilty talaga? Hindi kayo, sa konsensya ninyo, di ba, si Bong Revilla, napawalang sala. Pero kailangan niya magbayad ng 124 million, di ba? Galing, di ba? Si Jingo, hanggang ngayon, di pa tapos yung kaso, naka-apila pa. Pero minsan kasi, tanga-tanga din kasi natin, na may mga ganyang klaseng mga anomalya na silang ginawa natin, binoboto pa rin natin. Ang may problema din, ang may problema din dito, tayo din. 'Di ba? Oh. So sana this time, sana matuto na po tayo.